Hey everyone, good evening. So ang topic natin for today is all about peace. Ang verse natin for today is Judges 6 verse 24. So peace is a divine attribute that means that God is completely separate from all confusion, chaos, or disorder. So ang Diyos po natin hindi siya na confuse, nagugulumihanan. Diba? Hindi nagugulo yung mundo niya. He's separate from all confusion. In his being and actions, he is always calm, consistent, and in perfect harmony. Kahit kailan man hindi natataranta ang Diyos. This peace doesn't mean positivity or inactivity. God is constantly countless simultaneously event across the universe, yet all the perfectly ordered by His sovereign will. Nothing overwhelms Him. His peace is not just the absence of conflicts, but the presence of the holy order and divine purpose. This is the same peace He offers to His people through Christ. Sabi dito sa Judges 6 verse 24, So Gideon built an altar to the Lord and called it, The Lord is Peace, Yahweh Shalom. To this day, it stands Orphra of the Abisharites. Ano yung Abisharites? So, si Gideon ay nagtayo ng dambana ng Panginoon. At yung tawag iyon na ang Panginoon ay kapayapaan. Until now, nakatayo yun sa mga opera ng mga Abisarita. So, yung during this time, yung bayan ng Israel, sila ay sinakop ng mga Midianites. Isipin nyo na, kapag dito sa Pilipinas sinakop tayo ng Hapon, di ba, walang kapayapaan. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng mga Japanese. So, dito naman yung mga nasa kapangyarihan sila ng mga Midianites. And si Gideon, during this time, nagpre-prepare siya ng food. Lahat ng mga pagkain nila, piniprepare nila in secret. Kumbaga sa Pilipinas, kumbaga kailangan ibila mo yung palay mo in secret. So, dito, paano mo gagawin yun, diba? So, lahat in secret yun ginagawa. Kasi pag nakita ng mga kalaban, kukunin nila yun. Gideon, nagtatago siya ng pagkain in secret. Hindi niya pinapakita kasi pag nakita yun, kukunin yung pagkain nila at hindi sila makakasurvive. Gideon ang pinakamahinang nilalang. Pinakamahinang klase na hindi siya yung tipo na hindi magiging leader ng mga Israelita, pero siya yung ginamit ng Diyos para palayaan yung bayan ng Israel mula sa pagkasakop ng mga Midianita. So, sa Judges verse 6 to 24, tinawag ng Diyos si Gideon ng mighty warrior. At si Gideon dito during this time ay nagkaroon ng matinding takot kasi nakita niya yung Diyos in a form of angel and the angel of the Lord. At walang pwedeng makakita sa Diyos kasi hindi ka pwedeng, pag nakita mo Diyos, mamamatay ka, hindi ka mabubuhay. At sabi sa kanya ng angel of the year, the Lord, peace be with you. The Lord is peace. At isipin niyo kung mabuti. Sa gitna ng kaguluhan ng bayan ng Israel, sa matinding takot ni Gideon, eto yung nangibabaw sa kanya. Yung kapayapaan ng Diyos. Nagtayo siya sa altar kung saan niya kinatagpo ng Diyos at tinagpo niya yung isang altar na tinatawag na The Lord is Peace, Yahweh Shalom. Ang teaching natin is God's peace reflects His sovereignty control. Yung kapayapaan po ng Diyos ay nangangahulugan na yung Diyos natin may control sa lahat ng nangyayari sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya yung Diyos, hindi siya natataranta, hindi siya natatakot, hindi siya nangangamba, hindi siya nagkakaroon ng anxiety. Yung Diyos relax. Why? Because He is in control. Dumarating tayo sa mga pagkakataon sa buhay natin, nagiging relax tayo. Kasi manageable, kaya natin kontrolin, alam natin ang sitwasyon. Pero pagka feeling natin hindi na natin kontrol ang sitwasyon, may karamdaman yung mahal natin sa buhay, sobrang sakit ng katawan natin, sakit ng ulo ng mga anak, or may members of the family na beyond our control, and doon tayo nangangamba ng husto, nawawala yung kapayapaan natin.
So, isipin niyo yung Diyos na everything is under control. Ano yung problemahin ng Diyos? Ano yung papangamon ng Diyos? Paano matataranta yung isang being si God na siyang may control ng lahat? God is calm. God is relaxed. He's full of peace. He's peace himself. Siya yung makapangyarihan sa lahat. And yung peace ng Diyos undisturbed. Ibig sabihin, hindi kayang istorbohin, hindi pwede mataranta ang Diyos. God's peace flows from His unchanging nature. Pangalawang katuruan yan. Kapayapaan ng Diyos ay nagmumula yan sa katangian niya na hindi nagbabago. Kung nagbabago ang Diyos, pwedeng mawala yung peace niya. Pero yung Diyos natin kasi hindi siya humihina, hindi nawawala ang peace, hindi andun yung control niya over everything. So, ang kapayapaan ng Diyos ay nagmumula sa unchanging natures na hindi nagbabago. That's why napakahalaga na maunawaan natin to, kasi yung Diyos ng Biblia na pinapananampalataya natin ay siya pa rin Diyos natin ngayon. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na inihayag ng Biblia ay siya pa rin Diyos natin. Kung paano ang Diyos nagbigay ng kapayapaan kay Daniel sa gitna ng panganib ng leon, kila Sadrach, Meshach at Abednego sa gitna ng apoy, at kay Joseph sa pagkakakulong niya, sa saring paghihirap ang dinanas niya, kung paano nagbigay ang kapayapaan ng Diyos kay David nung hinarap niya si Goliath, ay ganun pa rin yung kapayapaan na pwede natin matamasa ngayon, kasi yung Diyos natin hindi siya nagbabago. At talagang in the past, hindi talaga nagbabago, di ba? Hanggang ngayon. Tayo bilang Christian, meron tayong karapatan na maging pinaka-mapayapa sa mundo. Because why? We believe in God and God is the Bible, and that God is unchanging. And number 3, God's peace is the altar we build in our heart. So, yung Yahweh Shalom, ito yung altar na itinatayo natin sa ating puso. Now, si Gideon, during this time sa Judges chapter 6, sa gitna ng uncertainties, kaguluhan ng kanyang bansa, at yung personal niyang pagkatao, nakita niya yung appearance ni Yahweh in the form of an angel, tingin niya ikakamatay niya that time. But sa gitna ng matinding takot at kaguluhan, personal level, national level, ito yung altar na tinayo niya. The Lord is peace. Yahweh Shalom. Madalas natin naririnig, yung kapayapaan is not the absence of conflicts or problems, but it is the presence of God. At totoo po na sa ating buhay, hanggat ang Diyos, yung proseso ng Diyos nasa iyo, wala kang dapat ikatakot. Kaya ang altar na itinatayo natin, kasi altar, di ba ba ito, na pinagpapatong-patong, is yung altar na hindi yun patong-patong na problema or patong-patong na pagsubok. So yun, natin, yung sa puso't isipan natin na nakataon sa problema, yun nagpapatong-patong sa puso't isipan natin, at mapupuno talaga tayo ng kaguluhan, at mapupuno talaga tayo ng kabalisahan. Pero dapat ang pinagpapatong-patong natin yung altar na tinatawag nating Yahweh Shalom. The Lord is peace. At nawa po, nagbibuild tayo sa altar. Hindi man na altar na itinayo ni Gideon, but yung altar sa puso natin, nagsasabi na nagde-declare natin sa ating buhay na Yahweh is the Lord, Yahweh is peace. Na kahit ano pang nangyayari sa buhay natin, may kapayapaan at nagmumula sa ating Diyos. Hope we learn something. Thank you everyone, and God bless.